pray. Panginoon, magandang umaga. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw yung patuloy na nagbibigay ng buhay sa amin araw-araw. Salamat sa mga pagpapala na inihanda mo at mayroon na kami, Panginoon. Kaya Lord, lagi niyo pong ihanda ang aming sisiglan upang tanggapin, Panginoon, lahat ng nilaan mo para sa amin. Sa oras to, Panginoon, tulungan niyo kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon, at maranasan namin ang salita mo araw-araw. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang, Why do Christians get discouraged? Ayan. Magtaas nga po ng kamay yung mga taong na-discourage o na-experience nyo ng ma-discourage. No? Most of us, parang everyday na-discourage tayo. This past few, itong araw na to, itong linggo na itong nakalipas, parang ang bigat, parang punong-puno tayo ng alalahanin. Pero sabi nung last Sunday, remain in Christ. Nag-remain ba tayo this week? So, no, kapag nakakatanggap tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, doon sinusubok yung pananampalataya natin. So, sabi ko, oo nga, no? Hindi ako nagre-remain sa Panginoon, kaya ako nade-discourage. So this time, nais ko pong share bakit kaya karamihan sa mga Kristiyano katulad natin ay madalas nade-discourage. Ano sa Tagalog yung nade-discourage? Ano po? Ano yung nade-discourage? Yung parang madali tayong matukso, madali tayong ma-shake, sabi nga sa kanta natin, but when we are in Christ, hindi tayo maaapektuhan. Pero sabi dito, Hebrews 11:6 says, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Without faith, it is impossible na mag-stand firm tayo, na hindi tayo ma-discourage. Hebrew 11, verse 1, Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So we Christian po, no? We believe in God. We believe na si Jesus lang yung only way. Pero hindi natin nakikita. Sabi ni Mira kagabi, yung ghost saan pupunta? Pag naging ghost ako, saan ako pupunta? Sabi niya. Sabi ko, anak, di ka magiging ghost. When you die, meron kang spirit na mapupunta sa heaven. Sabi ko, makinig ka mabuti, i-explain ko sa'yo. Imagine, no? Meron siyang kaisipan na ganon. Kaya habang bata pa, ituro natin yung katotohanan patungkol kay Kristo. So, kagabi, na ano lang ako, na-amaze ako kasi yung anak ko mismo, nire-remind ako na kailangan siya, tulungan ko din ng mabuting balita. So, ganun din sinusubok ang ating pananampalataya bilang Kristiyano. Alam niyo po ba na 80%, base sa survey, 80% nagsasabi sa mga Kristiyano na nagdi-devote naman ako, nananalangin naman ako, nagsisimba naman ako. Pero, hindi po nararanasan yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kanina sabi ko sa tatlong voice natin, bago kami mag-pray, sabi ko, do you ask yourself, at natanong nyo na ba sa sarili nyo na, bakit parang paulit-ulit na lang? Parang nakakatamad, parang eto na lang. Kapag po dumating tayo sa point, nagtatanong na tayo ng ganon, hindi natin nai-enjoy yung Diyos. Ito pong week na to, parang yun yung tanong ko sa Diyos. Lord, sabi ko, parang ang bigat. Parang may kulang. Pag wala kang pera, parang may kulang lahat no? Pero bakit doon ako nakatuon, Lord? Then habang nag-meditate ako, because andun ako sa discouragement state. Hindi ko pinanghawakan yung salita ng Diyos. We used to say, nananalangin naman ako, araw-araw.
No? Pero hindi tayo nagliliwanag. Wala yung evidence na nararanasan natin ng Diyos. So sabi ko, Lord, oo nga, we need to go back. Bumalik ulit tayo. Kaya nga, pagka hindi tayo okay, mag-reverse ka kaagad, huwag kang diretso. Nung minsan, sabi ko kay ate, ba't ganun, no? Ako, nakakapagsalita ako ng di maganda. Tapos naalala mo, pastor nga pala ako. Kailangan makabalik ako agad. Then habang nag-Facebook ako, nakita ko yung isang pastor yung nagkasal sa amin. Sabi doon, kapag ka sinabing pastor, formal attire, kagalang-galang, kalmado. Tapos bandang huli, mahaba yun, mahaba. I-describe yung pastor. Pero ang pastor, tao din. Ang pastor na-discourage din. Ang pastor nakakaranas din ng suffering. Pag sinabing pastor, let's go to pastor kasi pag-pray niya tayo. Pastor, pag-pray mo ko, dami kong problema. Pero sabi doon, ang haba kasi niya, sabi doon, tinanong niyo ba yung pastor, kinamusta niyo ba yung pastor kung okay lang siya? So minsan gano'n, no? Tayo kahit na we preach the gospel, pero tayo yung unang aatakihin ni Satanas. Pero anong dapat natin gawin? Sabi sa kanta, do not be shake. Huwag tayong magpa-apekto. Pero yun yung pinakamahirap gawin. Na hindi ka maapektuhan. Kapag may konting problema lang, nagsishake na tayo agad. So dito, nais ko pong i-share sa inyo kung paano tayo makakaalis sa discouragement. Kapag nasishake na tayo, ano yung dapat natin gawin? Bakit kaya nangyayari na yung mga Christian, sobrang masigasig naman, lahat ginagawa? May passion sila to worship God, to preach the gospel, pero bakit sila na-discourage? Then napapalayo na. Kaya may tinatawag tayong mga backsliders. Dati silang pastor, dati silang worship leader, pero because of discouragement, napalayo na sila hanggang wala na sila sa church. Ano po yung sagot? Kasi po, hindi nga na-experience yung Diyos araw-araw. And this is a challenge for us na we need to experience God daily. Araw-araw, minuto, pero yun yung pinakamahirap gawin. Lalo na, ang dami nating schedule, na nakakalimutan na natin yung mga dapat natin gawin. Yung katungkulan natin sa church, nakakalimutan na natin. And church become our routine. Bumibisita na lang tayo. Kasi nakakahiya naman, pag di ako umatin. No? Minsan ganyan tayo mo. Kasi kailangan kami-kami na lang . And then, faith becomes dry. Wala na. We used to it na . Ginagawa na lang natin siya, nakasanayan na lang natin. Diyan pumapasok. Discouragement take over kapag yung faith natin nag-dry na. Sa relationship, kapag may fighting, may conflict, nag-i-spark yung ayaw mo na, nag-dry na, hanggang sa mag-break na, maghiwalay na. Parang ganun din yun. Wala na kasi yung fire. Wala na yung usually ginagawa. And then, yung paniniwala sa isa't isa, wala na. So, nawa tayo bilang Kristiyano, huwag tayong dumating sa point na ma-discourage tayo. We need to reverse right away. We need to go back to God right away. Dito po, we're going to understand and learn why Christians get discouraged, how to experience God, and what happened when we are filled with the Holy Spirit. So ito po yung mga points na tatalakayin natin and magkaroon po tayo ng realization, oo nga no, bakit ako nandun sa punto na yun? Point number one, why do many Christians get discouraged? Kaya pag sabi nila, ay, ang mga Christian na yan, banal yan. No?
Maraming tao ganun yung ideology, yung thought. Kaya po maraming tao yung umaattend sa church but they never truly encounter God. They never truly encounter Jesus sa kanilang buhay. So nawa yung heart natin mapuspos ng banal na spirito. No? Para whatever happen, maka-reverse tayo agad, makabalik tayo agad sa Diyos. Katulad po ng religion, without faith, leads to burnout and discouragement. Sino na burnout sa pag-aaral? O sa mga estudyante, kapag na-burnout kayo, forever na ba kayo mahayaan nyo na ma-burnout? Hindi pa pwede kasi may quiz kayo tomorrow. Hindi kayo pwedeng mag-fail sa quiz na yun or sa exam na yun. Kapag may trabaho ka, hindi ka rin forever na kailangan ma-burnout. Kasi may pamilya kang binubuhay. Kahit pagod ka na, kailangan mong tumayo. Kailangan mong magtrabaho. Sana ganun din tayo when it comes to our faith. Gigising ako kasi kailangan ko makatanggap ng kasagutan. Gigising ako, kailangan ko magsimba, kailangan ko mag-meditate, kailangan ko mag-pray. Hindi ko hahayaan na ma-discourage ako. Why do many Christians get discouraged? Unang point, they are church-goers without genuine faith. Ito tayo. No? Madalas, ito tayo. We go to church without any pure heart. Wala tayong pure heart. Wala tayong faith sa Panginoon. And we also do not experience God. Faith is not only belief in the head, it is an encounter within the living God. Kaya kapag pupunta ka sa ospital, no, yung mga dying people, pinapag-pray natin sila. And then, that people or that person, they will automatically believe in Jesus. Kasi that's the last days na nila. So we need to experience God. When faith is the only intellectual, it cannot sustain us through trial. What does it mean not to experience God? Sabi sa 1 Corinthians 2, verses 10 to 14, without the Spirit, spiritual truth seems foolish. Christians who rely on human wisdom rather than God's Spirit cannot discern God's word in their lives. Sabi sa message, laging sinasabi sa atin, you need to listen to God's voice. Paano ba? Paano ba makinig sa God's voice? Kung hindi tayo nagpe-pray, kung hindi tayo nagpe-meditate, we cannot listen, we cannot hear God's voice. Na yung mga Christian, they focus on the wrong things. Romans 3:23. Instead of focusing on God's glory, they focus on problems. Hindi po, taas nga yung kamay, nakapokus sa problems. Hindi natin alam na nakapokus na pala tayo sa problem. We always focus on problems. Ano pa, we focus on sins. Or sa standard ng mundong ito. Dapat ito ko. Dapat ganito ko. Dapat kilala nila akong ganito. We have a lot of mask. No? Kapag nasa school, ito ako. Nakatrabaho, ito ako. Kapag nasa church, ito ako. We focus on the wrong things. Katulad po ni Peter, if you remember the story of Peter, when he walked dun sa ibabaw ng tubig, sa karagatan, meron siyang faith. That's why he can able to walk dun sa ibabaw ng tubig. Pero ano pong nangyari sa kanya? No? When he fixed his eyes to God, he can able to walk on the water. But the moment he looked dun sa mga, sa wind at saka sa waves, ano nangyari sa kanya? He began to sink. Sabi ni Panginoon, lumulubog na po ako. Katulad po natin, Christians, to lose our sight
of Christ sink into discouragement. Lulubog po tayo. Manghihina tayo. Because we don't look to Jesus. Sabi ko, oh my Lord, ayan na naman ako. Then, nung prayer meeting last Friday, sabi ni Reverend Lee, you need to enter into deep prayer, you need to practice, you need to repeat again and again. Do it repeatedly. I-actualize natin kung ano yung plan natin, gawin daw natin. Kasi kapag di natin ginawa, it's just a plan forever. So nawa, do not let our faith sink into discouragement. Christians, always remember that we are a child or we are children of God. Anak tayo ng Diyos. Whatever happened, si God na yung responsible sa atin. Sabi ng Panginoon, unang-una, believe. Ask and I will give it to you. Ask whatever you wish, whatever you want, and I will be given to you. No, that's faith. Point number 2, we have 5 steps of experiencing God. Ngayon tutulungan tayo ng salita ng Diyos on how to experience God. How do we move from discouragement to joy? Siyempre, all of us want happiness. Lahat joy lang yung gusto natin, no? Pero why do we discourage every day? The Bible gives us clear steps to experiencing God's presence and power. Unang-una, John 1:12, we need to accept God. Accepting God as our Savior. Unang-una, remember your identity that we are children of God. Oo nga pala, anak ako ng Diyos. Mga anak, kapag may problema kayo, sino yung una yung naiisip? O kaya pag may kailangan kayo, sino yung unang-una yung naiisip? Magulang, di ba? Nanay, tatay nyo ang iniisip nyo. So nawa, tayo din bilang anak ng Diyos, we always think about God. Siya yung inuuna natin iniisip. When we are in trials, where we are in trouble, isipin natin yung Diyos. Siya lang. Sabi sa John 1:12, to all who received Him, He gave the right to become children of God. Kaya yung Panginoon, the moment you receive God, meron siyang immediate solution. Yung right away, nagbigay siya ng solution. Unang-una, He gave us salvation to our sin. He saved us from the death. He solved all our problems. He defeats Satan. That's the immediate solution na binigay ng Diyos sa atin. Kaya po, huwag natin kalilimutan na we are blessed. Blessed pala ako. This is the first step. And then right now, God is making solutions. Lahat ginagawa niya ng solusyon. Kaya sabi dito sa Galatians 5:16-18 and Philippians 1:6, transformation through the Spirit. This is the evidence, no? Makikita that God is solving your problem. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 16, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. 17, for the flesh desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other. So what you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kaya napaka-importante po ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya kagabi, sabi ko si Lord, ang prayer ko lang, Lord, fill me with the Holy Spirit. Yun lang yung prayer ko.
Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good works in you will carry it on your completion until the day of Jesus Christ. Nalay ko po itong binibigay na illustration. Katulad ng isang may sakit. Gagaling lang siya kapag nagpa-doktor siya. Kapag nagpa-treatment siya, gagaling siya. Kapag uminom ng gamot, gagaling. Pero tayong tao, tayong Kristiyano, paano tayo gagaling? Sabi dito, attending church is not enough. Yung pumunta ka sa church, hindi po daw yun enough. We must receive Jesus personally. Kaya may tinatawag na evangelism camp, self-camp. You need to do the self-camp. Ikaw muna, iligtas mo yung sarili mo. Tayo muna, iligtas natin yung sarili natin. Are we okay or are we not okay? Kapag we are not okay, anong ginagawa natin? Reverse right away. Pangalawang step po, the Holy Spirit indwells believers. Romans 8, verse 2, and 1 Corinthians 3:16. Pakibukas nga po natin yung 1 Corinthians 3:16. Kuya Gilbert. Ano pong sabi dyan? Sa mga may Bible po. Ayan, tignan po natin. Okay, sabi dyan, no? Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in you? You are temple of God. Huwag natin dungisan, no po? Huwag natin dungisan yung templo ng Diyos. Always remember, unang-una, you are a child of God. Pangalawa, you are a temple of God. See? You are princess. You are praise of the King. Ganon tayo tinitignan ng Diyos. Pero tayo, anong tingin natin sa sarili natin? Nothing, no? Hindi ko ito kayang gawin, hindi ko kayang gawin yan. Ito lang tingin niya sa akin. Ang baba ng tingin natin sa sarili natin. But Lord, tignan niyo kung gaano tayo binibigyan ng pabor ng Diyos. The Spirit is God's presence within us. He empowers, He convicts, He comforts, and He guides us. Yun yung ginagawa ng Lord sa atin. Kasi love niya tayo. Remember po, no? Anak tayo ng Diyos, and we are God's temple. Pangatlo po, step, practice self-denial. Galatians 2:20, sabi ng Panginoon, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Ito po yung sabi sa Galatians 2:20. Hindi na ako yung nabubuhay sa sarili ko, kundi yung Diyos na. We cannot experience God while clinging to self-centeredness or self-desires. Lord, ito muna yung gagawin ko. Ito muna yung gusto ko, Lord. Self-denial. Sige, huwag na muna yung sa akin, Lord. Ayaw mo na makakapag-intay pa naman ako. Uunahin kita. Makakapag-intay pa naman yung schedule ko, yung date ko, mamaya na lang. Sisimba muna ako. So, minsan, no? Meron tayong priority, sariling priority. Then, kapag lugbog na tayo, sabihin natin, Lord, ba't mo nang pinahihirapan ako, anak mo ko, di ba? Pero sometimes, we choose our own standard. We choose our own, or we make our own priority. Ginagawa natin yung mga gusto lang natin. Kaya kapag utusan tayo ng mga magulang natin, na
Nakakapadyak pa tayo eh, no? Ako na naman eh. Minsan gano'n din tayo sa Lord. Ano ba yan? Anong oras na ba? Alas 9 na. Marami na tayong reklamo pagdating sa pagsunod sa Diyos. Remember na hindi na ikaw nabubuhay sa sarili mo. Sino pinabubuhay sa atin? Christ lives in me. Sabihin nyo nga po, Christ lives in me. Christ lives in me. Amen. Ang apat po na step, be guided by the Holy Spirit. The Spirit teaches, the Spirit reminds, the Spirit gives us peace. So kung wala po tayong peace, alam nyo na yung sagot. We are not filled with the Holy Spirit. Kaya po, if you're not okay, ask the leading, the guidance of the Holy Spirit. Those led by the Spirit walk in clarity, not in confusion. So, nawa po ang bawat isa sa atin, may we walk in the Spirit of God every day. Panglima po, be filled with the Holy Spirit. Kanina, be guided by the Holy Spirit. Now, we need to be filled with the Holy Spirit. Acts 2, 1-13. To be filled means to be controlled and empowered by the Holy Spirit. Let the Holy Spirit control our life. For example, pag nagising mo sa umaga, Lord, please control me. Lord, control mo po yung isip ko. Mainit na naman yung ulo ko. I-control niyo po ako. Lahat gawin natin panalangin sa Panginoon. Katulad po yung tubig, kapag pinaapaw natin siya, the water overflows. O ganun din po yung kapuspusan, yung field ng Holy Spirit nag-overflow. Nag-overflow yung presensya ng Diyos sa atin. Kaya automatically nakapag-share ka. Automatically, bigla ka naman nag-pray. Nahihiya ka pero nakapag-pray ka. Yung automatically, na-invite mo na yung friends mo, ay tara sa church. Because the Spirit filled you. Nag-overflow yung presensya ng Diyos sa atin. No? Remember po yung 5 steps. Ano po yung una? Remember that we are children of God. Pangalawa po, we are temple of God. No? We have our identity. Na anak tayo ng Diyos. Kaya yung ikaw, hindi ka na nabubuhay. Si Kristo na. You need to deny yourself. Kaya hindi ikaw yung normal na Christopher. Hindi na ikaw yung dating Zayron, dating Gabriel. Hindi na. Kailangan guided na tayo ng banal na spirito at puspos tayo ng banal na spirito. Point number 3 po. Ano naman po yung result, no? Kapag puspos tayo ng banal na spirito. Meron po tayong mga 8 bagay na tatanggapin when we are filled with the Holy Spirit. When the Spirit fills us, discouragement is replaced with divine power and purpose. Unang-una, assurance of Jesus. The Spirit assures us of our salvation. Wala na tayong worry na kapag namatay ako, paano na ako? Of course, iba yung worry ng magulang na pag di pa nakatapos ang anak. That's physical worry. But we don't have any spiritual worries when we die. Because we will all go to heaven. No? Assurance of Jesus. Pangalawa po, we have power to serve. Kaya sabi ni Reverend Lily nung Friday, serve your church. When we are filled with the Holy Spirit, kayang-kaya mong pumunta sa church with confidence na magsaserve ka sa Panginoon. Kaya sabi ni Peter, nung pinagaling niya yung layman, hindi na ginamit yung own strength niya, but by God's power. Yung crippled man, nung nagpunta siya nung lumalakad siya, no? Nakita niya yung crippled man.
Sabi niya, wala ako kahit ano. But in the name of Jesus, walk. Ano nangyari po sa crippled man? Nakalakad siya. Tumalon-talon ng puri sa Diyos. So nawa, gano'n tayo. Paano po yung, ano ibig sabihin ng parable na yun? May problemadong tao lumapit sa Diyos. Wala ka namang may bibigay kasi wala kong malakad. Pero kaya mong manalangin para sa tao mo. And the Lord will work through your prayer. So naman, ganun din tayo. Ibigay natin kung ano yung meron tayo. If we are filled with the Holy Spirit, we can serve. We can serve everyone. We can support everyone. And then, after po nun, we're gonna have bold testimony. Hindi ka na mahihiya how God changed your life. Ako po, gusto ko pong mag-testimony. Ikaw mismo, gagamitin ng Lord yung buhay mo to bless other people. The Spirit give us courage to become a witness. And then, courage in tribulation. Early Christian faced persecution without fear. Kaya kung babasahin natin yung Bible, yung mga character sa Bible, yung mga disipulo ng Lord, grabe yung pinagdaanan nila. Si Daniel, no, sabi ng king, eto lang yung sasambahin nyo, itong ginawa namin, yung golden statue na yun. Daniel and 3 friends, ano yung faith nila? They never bow down. Kaya sabi ng king, itawagin nyo yan, mga hindi naniniwala sa atin. Ilagay sa furnace of fire. So, isipin nyo yung furnace of fire, gano'ng kainit yun. Pero di sila nasunog. Aba, talagang pinagalit niyo ako, sabi ng king. Sige, pakain natin yan sa mga leon. Initya sila sa mga leon. Ano po ginawa ng mga leon? Para sila naging maamong leon. When we believe, lahat ng trials, lahat ng pagsubok, kaya natin. When we believe in God. Kaya sabi ng king, o sige, panalo na kayo. Totoo yung Diyos na sinasamba. No, we can give our testimony when we believe in God. Kaya natin, po, totoo nga yung Diyos na sinasamba ko. Then people will see that in your life. Di man ngayon, pwede bukas. Pwede sa mga ibang araw. Kaya kailangan po natin ma-experience yung Panginoon. And then after po nun, freedom from worldly envy. Usually envy. Madalas tayong naiinggit. Gusto ko niyan. Dapat meron ako niyan. And then we fall into self-centeredness. Pero if we are filled with the Holy Spirit, magkakaroon tayo ng freedom from worldly envy. Spirit-filled believers are content with Christ alone. Then, pang-anim po, receiving God's mission. No, tayo po, ang mission natin is to save Remnant Angeles Emmanuel Church. Ang mission po natin is to save this place, this region, Angeles. And then, becoming world changers. Wow, taray, no? Parang ito lang tayo, pero ang sabi sa atin ng Panginoon, you are a world changer. Kaya mong baguhin yung buong mundo through your prayer. No, si Saul at saka si Paul, anong ginawa nila? They transformed the nation. Paano pag tinawag si Tupper at si Zion, no? They changed the Remnant Angeles Emmanuel Church. Sila yung mga taong ginamit ng Diyos para baguhin itong church natin, to save the church. Si Joy at si Kat, to become a leader, to become a teacher, to save children. No, we don't know. Kaya we need to pray. We need to pray because God said you are a world changer. Last po is spreading the gospel.
The Spirit-filled Christian carry God's Word everywhere. Do not forget, kahit wala kang hawak na message, you can preach the gospel. That's the result when we are filled with the Holy Spirit. Kung akala mo walang nangyayari, akala mo yan, walang nangyayari. Pero nagugulat ka na lang, ang dami ng ginawa ng Diyos. Nalay ko pong sinasabi din sa inyo, a light or a lamp without electricity, without the source, hindi siya gagana. It's just a decoration. But again, when we are once connected to God, anong mangyayari sa atin? We will shine. Mag-iilaw tayo. So church, I challenge you to be the shine, to be the light to your family. Na para po sa ating conclusion, we Christians get discouraged, no? Or Christians get discouraged when they are church goers. Hindi po tayo church goers. Without faith, when they do not experience God and when they focus on the wrong things, we call them church goers. Pero when we have true faith, when we surrender, when we are filled with the Holy Spirit, we can overcome discouragement and live in power, joy, and victory. So, it's a matter of, tamang pagpili. Discouragement or joy? Discouragement or faith? Madaling pumili, pero parang ang hirap gawin, no? So, let's challenge ourselves, let's confirm ourselves within Christ. So, are you discouraged today? Are you discouraged yesterday? Na-discouraged ka ba ng mga nakarang araw? Are you living as a church goer or as one of truly experienced God? Open your heart. No? Receive Christ. Deny yourself and be filled with the Holy Spirit. Kapag po na-discourage ka, go back. Lord, I received Christ. Lord, hayaan maniwala ako sa iyo. Anak ako ng Diyos. Balik tayo sa basic. Then you will find assurance in Jesus. Ano pa po? You will find power in trials. Boldness in witness. Enjoy that the word cannot take away. Do not let the world take you away from Christ. So, God given us a solution when we are discouraged. Ano po yung kailangan nating alalahanin when we Christian discouraged? We need to remember that we are children of God. May problema man, God will resolve it. Sabi nga sa 1 Corinthians, I believe 3:10 yun, walang ibibigay na problema yung Lord sa atin na hindi natin kayang pagtagumpayan. There's always a way out. May way out. God prepare a way out for us. So church, let's confirm that Jesus is the Christ solution to all our problems. Do not be discouraged. Okay, kung ngayong linggo, may pagsubok tayo, let's go back to the basic. Ano po yung basic? Jesus is the Christ. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nawa po sama-sama tayong makaranas ng victorious, spiritual victorious, at pagpapala na nagagaling sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, salamat Panginoon. Salamat dahil Ikaw yung nagtuturo sa amin kung paano kami dapat mamuhay. Sa kabila ng pagiging tao, sa kabila ng pagiging hiwalay sa iyo,
We are nothing, Panginoon. But thank you for reminding us na kami pala ay anak ng Diyos. Kami pala ay may pagpapala. Kami pala ay world changer, Panginoon. Kami pala ay living testimony patungkol kay Kristo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo kami na hindi ma-discourage, Panginoon. Tulungan mo kami magkaroon ng genuine faith. Tulungan mo kami, Panginoon, makabalik kaagad sa kapuspusan ng banal na Espiritu when we are in trouble, when we are in discouragement, when we are in trials, Panginoon. Lord, gamitin mo kami to be a blessing to our family, to our neighbors, to our classmates, Panginoon, sa ating mga katrabaho, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Give us a heart that always give thanks to Jesus. Give us a mind, Panginoon, that always think about Jesus. Give us a mouth to say the word about Jesus, Panginoon. Tulungan niyo po kami mamuhay palagi ayon sa kagustuhan mo. And we cannot do that, Panginoon. We cannot do that if we are not filled with the Holy Spirit. Kaya Lord, puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu so we can able to hear your voice. We can overcome the trials sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa mga taong binibigyan mo ng buhay, ng kapayapaan, Panginoon, at sila po ay makakaranas ng transformation. They will shine the light of Jesus Christ. Salamat, Panginoon, all the power of Satan, Panginoon, na nakaamba sa oras na to, sa susunod na araw, sa linggo, Panginoon, sa buong linggo, ay amin pong winawasak, pinapalayas sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kaya pong lahat ay sabi ng Amen.